So, like, subscribe, comment, share. Lagyan natin sa playlist, guys. Patuloy tayo sa ating spiritual life and random topics in life. Paulan ngayon is 10 ng 2022 ng umaga. May 5, 2024, Wednesday. So, patuloy tayo sa ating part 37. Part 37 sa spiritual life and random topics in life. 2024 to 2019. So, yun lang din ma-analyze natin ang sitwasyon. We must analyze, detect, at saka mag-observe. Magawa tayo ng opinion about tungkol dito. Yun lang din na alam mo na, sa buhay natin ngayon, hirap-hirap talaga ng buhay. Makakain, trabaho mo, kain, tubig, bayarin lang. Siyempre, yun lang din na sabay pa sa stress sa balita sa China Sea, mga aggressive talaga China. Ang Pilipinas is we are just defending our own country and or our own sea. Problema dun is hindi na sila sumusunod o respect the international law. So, anong tawag dun? Then nagre-ready sila ng mga military. So, they are inviting a war or inviting a conflict. Hindi na sila nakikinig sa international. Naka-ready na sila ng mga nuclear. Oh. So, isipin mo, what is the scenario of this situation? Diba? Wala na ang embassy doon sa US, sa China. Ang US embassy at yung Philippine embassy umalis na sa China. So ano na ang ibig sabihin nito? There will be a coming war with China. Pero hindi tayo takot kasi sila ang umatake. Hindi tayo nanggigihira sa kanila. They are stealing our land, stealing our water, stealing our money, stealing our resources. Papayag ba tayo doon? Nadadaan ka lang sa Palawan, binaril ka na sa China Sea, di ba? Kasi trespassing daw sa atin daw yung tubig daw, then inaangkin nila. Anong ibig sabihin nun? They are ready, they are preparing. Yeah, they are preparing for conflict arm. Ready na sila ng mga armas, ready na sila ng mga jet fighter, ready na sila ng mga barko. Hindi naman tayo takot sa kanila. Pero talagang nananakop na talaga sila. Pero ang alarming na to yun lang din na bago sila naging gano'n, naghanda yan. 20 years ago, naghanda na yung China na yan. Yan, dandan. Dumating yung si Xi Jinping since 2013. Nagkagulo yung China na yan simula pa 2013. Last 11 years ago, yung nakaupo si Xi Jinping, inagaw niya yung Scarborough. Nagbarilan noon sa balita. Naabot ng 2 oras na putukan na ating mga Coast Guard noon. Naayon yun sa balita. Kasi doon, ang unang talaga na inaagaw din ng China yung Vietnam. 1978 pa lang. Binalubog yung Coast Guard nila sa Vietnam. Yun ang Vietnam galit na galit sa China. Vietnam galit sa China. Kasi nangunguha talaga sila. Dahan-dahan nila inaangkin ang mga lupa at dagat doon. Kasi nakapangalan nilang South China Sea, China Sea, East China Sea, o parang inaangkin nila. Pero free and navigated, libre dapat yan, malayang maglayag. Pero ngayon isinaangkin na talaga nila, din nagready na sila ng mga China Coast Guard, din na may mga armado yun. Ay, wag mong sabihin na walang armas yan. Then mga balita nila, mga sinasabi nila, puro wala ng respect. Then nakaready na sila ng mga armas. So siyempre, there's a possibility na mataas talagang may chance na tira. Pero ngayon, hindi sila maka-action agad-agad ngayon kasi nakaposisyon na si US. Yun na nagalit si Xi Jinping, yung China na yan, yung foreign minister nila, yung spokesperson nila, galit kang bumbong. Yung mga sinasabi nila, nonsense Wala, hindi na siya makatao. Basta sa sobra nilang greediness. O sige, atake kayo dito sa aming lugar. Handa kaming dipinsahan yung lupa namin sa lugar namin nakatira. Yun lang din na hindi lang isa ang kalaban nila. Ang Russia kasi at Ukraine, yun lang sila. Pero dito sa Pilipinas, ang kalaban ng China marami. India, Japan, South Korea, Taiwan, Pilipinas, Malaysia, Indonesia. Biro mo, buong Asia, kalabanin nila. Kahit gaano pa karami yan. Kahit sabihin nilang may mga robot pa sila, may mga jet fighters train na plus may US pa at saka Australia at saka Canada. Yun, pag lahat yan magsama-sama yan, wala.
Choke yan, ang China na yan. Kasi Pilipinas pa lang, mga ranger, magagaling na talaga yung mga sundalo natin dito. Hindi paramihan, pero magagaling yan. Mga scout ranger na yan. Paulan na ngayon. Yun lang din na masasabi natin na umulan na talaga, hallelujah. Pero hindi tayo makabalag nito konti. So yun lang din masasabi ko na ngayon lang umulan. Yun lang din masasabi natin na ang sitwasyon talaga ngayon is dahan-dahan nag-escalate. Pero hindi tayo nang nanakit sa kanila. Sila ang nanggugulo. China makes trouble of this world. Sila saan na lang sila, ano na lang ang gagawin nila para makuha nila ang, may inahabol talagang interest yan. Hindi talaga yung serbisyo nila, may mga secret hidden agenda yan. Sa analyze ko, parang sila talaga may masama talagang plano. At matindi pa yan sila talaga. Yun lang din na ngayon hindi sila nakaposisyon ngayon. Pag mag-pandemic siguro, pag lulusob sila, siyempre talo nila ang mga bansa. Talo kasi mga tao hindi naka-ready. Ngayon naka-ready na last 2 years ago. Nandito na mga US. Dalawang US carrier. Siyempre hindi sila makaposisyon. Plus naka-ready ng Taiwan 8 years ago. Plus ang Pilipinas. Magagaling ang mga sundalong Pilipino. Plus nandun pang Indonesia at Indonesia at Malaysia plus Singapore. Dagdagan mo pa ang Vietnam at saka Thailand, Laos. So ang ASEAN, kung magtulong-tulong talagang ASEAN, kung lahat magtulong-tulong lahat, hindi yan makaposisyon si China na yan. Plus samahan pa sa US at Canada at Australia. Wala talaga yan. Hanggang ano yan, parang second, third hit. Parang ikalawa ni Hitler yan Silang dalawang Putin at saka si Jinping. Yun lang din na nagsama-sama sila mga common interest We are not making troubles. They are seeking troubles. Yun lang din na sila, wala na silang hiya-hiya or they not any shame or hiya lang or respect for neighboring countries. All they want is lahat ng makita ko akin. All I see is mine. Yun lang mindset nila Doon sa China kasi, sabi ng ate ko, lahat nasira ng gamit nila, nasira ng lupa nila, dagat. So sa sobra nilang greediness, umabot na sila sa ibang bansa. Ganun na sila ka-greedy Masyadong matakaw. Mamaya na lang siguro ang pangatlong video. Mag-ulan pero hinahinay lang. Yun lang din na shower of rain. Yun lang din na nakita ko sa sitwasyon ngayon. It's so very complicated. Pero may possibility talaga na mataas ang chance. Pero siguro hindi naman siguro tatagal yan kasi marami namang bansa magtutulong mag-participate. India, Japan, malalakas na yan. Plus Australia at saka Canada, malalakas yan. Plus US pa. Dagdagan pa sa Pilipino at Japan, wala na. Ma-high-tech pa ang mga gamit nila. Ukraine nga, hindi nga talo ng Ukraine ang Russia Sipin mo, kung sa competition, hindi tayo matatakot dito sa Pilipinas kasi sila ang nang-aatake. And marami na tayong mga history of wars. Spanish, nag-revolution tayo. Sa Amerika, lumaban tayo. Plus sa Japan, World War II. Yan, yung mga experience na yan para sa may mga NPA, mga Abu Sayyaf. Sa dami-dami na experience sa mga Philippine Army. May mga Ranger pa, mga Navy, mga hindi tayo maramihan pero may quality tayo. Hindi nga na nila matalo yung North Korea noong 1953 na 40,000 Chinese ang namatay na soldier. Hindi nga nila kaya UN na, kung ang UN na ang magtutulong diyan, lahat ng bansa magtulong-tulong dito sa South China Sea. Wala silang kalaban-laban. US lang kalaban nila at saka Pilipinas wala na. Plus dagdagan pang Japan. Abutin na lang si Biden kasi kung si Trump yun, pabayaan lang nila yung China. At kung hindi nakaredy ang Pilipinas, kung hindi si Bongbong ang nanalo, kung sakupin tayo anytime sa China, kayang-kaya nila kasi na bibigyan ng shabu, sira ng mga utak sa tao. Madali lang nila sakupin ang Pilipinas. May pera pa sila, may mga armas pa sila. Kayang-kaya nila. Yun lang din na siguro alanganin sila ngayon na medyo hindi natupad ang plano nila. Mission failed sila ngayon. Kasi
Si Bongbong nagpatulong sa UN, patulong sa US, patulong pa sa ASEAN, di nakaready pa din ang US at Pilipinas sa Japan. Wala na siya. So medyo expect na ni China na masakop niya na, parang hindi natuloy. Parang na frustrated sila ngayon sa analyze ko. Kaya ang ginagawa nila, pangbubuli na lang yan, pero hindi nila talaga yan makatuloy. Siguro, minor na lang siguro yan. Kasi na yung 1950 to 1953, yung sa Korean War, wala nga silang laban nga eh. Wala eh. Ano lang yung ilang Pilipino lang yung 7,000 soldier lang yun. Ngayon sa Pilipinas, umabot na tayo na 300,000 or more na mga sundalo na magagaling. 7,000 lang noon na mga sundalo after World War II noong 1950. Hindi nga kaya ng China eh. Ang North Korea, tumulong din ang China noon, hindi nila kaya din. So ngayon, kahit high-tech sila, kahit marami silang tao, pero marami silang kalaban, hindi nila kakayanin yun. Kung ako kang si Jinping, talagang mag-quit na lang sa mag-cancel na lang sa plano niya sa Taiwan, kasi hindi niya talaga kakayanin yan. Sa dami-daming bansa ang magtutulong dyan, ma-choke talaga yan, maano talaga yan China na yan. Mahirapan talaga sila sa survival kung nuclear din sila ng ibang bansa, para sa Pilipinas o kahit saan, dito sa Asia. Kung i-nuclear yung Beijing nila yan, wala na yan. Yung mga CCP na yan, pag ma-nuclear din yung area din nila, sila din, mabura din sila sa mapa. Yun lang din yung kinakatakutan nila. Ano na lang, takot na yan talaga. Hindi naman tayo false assuming. Talagang kung i-analyze mo sitwasyon, lugi sila. Ang ginagawa nila, suicide mission na lang yan. Oo, yung mga ginagawa nila ngayon. Kasi nakaposisyon na ang Pilipinas. Nakaposisyon na ang Japan, ang US. Ang Pilipinas, nakaready na. Wala silang kalaban-laban dyan. Kahit gaano pa sila karaming armas, maraming tao, kung yan, mati-hati yan, din madami kayong kalaban. Ang Japan, believe ako sa Japan. Kung ako pagsasabi sa mga kontrabida, believe talaga ako sa mga Japanese na yan. Hanggang kamatayan. Yun ang mga, China, ano lang yan. Wala, pananakot lang, hindi naman talaga totoo yan. Pero kung totoo talagang kalaban, Japan talaga, Japanese. Yun lang din ako, kung nag-usap tayo sa gira, ganun din ang buhay sa pamilya, relationship. At magjojowa, parang gira talaga yan. Kailangan mong kunin mo yung puso niya, hindi mo siya pipilitin, mamahalin mo siya, gagalangin. Maraming process yan. Mag-school ka muna, may mga ibang ganong lalaki, mga high standard eh. O, graduate ka muna. O, ganito, marami yung mga demands. Pag may mga high standard, yung mga low standard lang, okay lang, mag-graduate din, hindi, basta importante, mabait, saka matino, saka religious. Kasi, marami na mga mag-graduate. Maganda. Subscribe, comment, share. Thank you po.